Kasama natin ngayon ang senior economist ng RCBC. Suki na natin ito sa programa natin. Si Sir Michael Ricaport, kumustahin natin kasi yung issue po ng mga dirty money na napansin ng Pangulo natin na gusto niyang linisin, gusto niyang maalis ang Pilipinas sa listahan ng mga puntahan o dinadaanan ng mga dirty money. Kumustahin kaya natin sa pananaw po ng isang ekonomista at bankero. Etong napansin ng Pangulo na kailangan daw nating linisin ang dirty money dito sa atin, ano ho ba talagang situation as far as mga bangko is concerned? Ano naman po yan, yung mga tinatawag na mga additional or yung mga remedial measures, no? For a number of years, no? So inaayos na po yan para lalo ma-improve po yung yung status, no? And hindi na po kasama doon sa gray list, no? Yaha. At kasi importante po yan na para mas rin po, no? Kasi from the point of view na yung mga foreign investments, capital, pati yung mga flows, no, from abroad, kasama rin po yung sa mga OFWs. So mas po yun kasi kung na-address po yung more information na hinihingi, no, para talaga siguraduhin po na from legitimate sources, kasi yun po yung iniiwasan naman po diyan yung yung malusutan po yung batas, no? Nagigpit po yung buong mundo sa mga pagdating po sa mga money flows, no, para siguraduhin na ma-prevent po yung di ba, yung sa mga bawal na activities, no? money Ayun laundering. naman po yung bottom line doon kung maayos po yun yung information, yung mga karagdagang informasyon na po, no, na para lalo po ma-verify indeed na na maayos po lahat yung mga requirements, no. Yun po yung that would further improve eventually yung kung mas marami pong mas madali. Yun po yung immediate na mas madali, mas konti yung cost kasi syempre yung requirements pagka medyo mas stringent, mas marami pong hinihingi pagka nasa gray list, no? So kung mag-improve po 'yon, mawala po sa gray list. So yun po yung doon, mapapabilis po yung mga transaction, mapapababa yung transaction cost, pati syempre yung mga additional requirements and other. Ngayon naman po gina-harness na po yung teknolohiya no? Yun po yung importante rin dahil compared to 10, 20 years ago, mas digitized na po yung mga transaction, mas high-tech na, no? Mas mabilis na po yung movement. Kaya ultimo yung sa compliance po, ganun din, nagle-level up na rin po in terms of technology. So yun po yung kasi konti na lang po yung bansa din na na well, kasi po yan lalo pa pong madadagdagan yung kumpiyansa po ng mga foreign investors, yung mga mamumuhunan, pati rin po yung mga nagpapahiram po sa ating bansa, yung mga international lenders, no? Pati rin po yung yung mga credit rating agencies, madadagdagan pa po lalo 'yon, no? Yung kumpiyansa nila pagka may saayos. Kung po 'yan. Total, yun naman po, klaro naman po yung kumbaga yung naging direktiba in the past couple of months, no? Na po 'yon, no? Lalo pa pong mapabuti po yung status ng ating bansa. Aha. Okay. Yung when you say gray, pwedeng legitimate, pwedeng hindi legitimate. Kasi gray. Di ba? Pag siguro naman pag black yan, ay galing yan sa drug money. Di ba? So, dapat siguro naman pag gray, give them the benefit of the doubt. Kasi kung masyado tayong mahigpit, ay hindi magkakaroon ng inflow of money in the Philippines. Alam mo, saan ba nagsimula yung Switzerland? Ang Switzerland was very popular. If you have money coming from corruption, go to Switzerland. Yeah. Di ba? And because of that, umunlad yung Switzerland and one of the best financial country in the world. Di pa ba, Michael? Opo. Okay. So ngayon, nandoon pa yung mga pera na galing sa corruption, galing sa droga. Naglinis ba ang Switzerland? Nilinis ba nila yon? Aha.
May AMLAC ba sila ron? Kasi tayo may AMLAC. Oo. Kasi marami pa yon na galing sa African countries. Alam mo naman yung mga doon sa Africa talaga, payamanan yon eh. Countries like Uganda and all those countries, talagang hinahakot nila yung pera ng mga presidente doon at nilalagay dyan sa Switzerland. Ang tanong ko, nilinis ba ng Switzerland? Michael? Well, supposedly, naging tipo for the past 20 years, more than 20 years lalo na. Pero nandoon pa rin yung pera na yon. Although ngayon, talagang, kasi po, nagsasanction na po yung yung mga, when it comes to, ay po yung ginagamit na tool ng mga, mga, Financial yung mga, institutions. yung mga developed countries na pinupush po ito, tulad ng US, na, yun, nagkakaroon po ng sanctions. Yun, may mga nasisita po sila eh. Kumbaga, iba-iba pong jurisdiction, so ibang countries, so yun po, talagang pinaiting na po ng husto. Kung Benny, go ahead po. Sa US kasi, nalulugi ang US because of Switzerland. Kaya kinakailangan bantayan nila yung sa US. Pero yung sa Pilipinas naman sa atin naman kasi, kahit sino iniimbestigahan. Pag lumampas na rin sa 500. nakalagay sa bangko, iimbestigahan ka na. Hindi inaalam kung saan galing talaga yan. Actually, yung AMLAC, minsan I would say it's a violation of the Bill of Rights. Dapat the right to privacy and the right to property, dapat irespeto yan. Magdi-deposit ka lang ng 500 dito, sasabihin na kaagad, imbestigahan ka, bakit saan galing ito? Palagay ko ginagawa yan ng US kasi ayaw ng US na yung pera na galing sa droga, pera na galing sa ibang ay mapupunta sa ibang bansa. I think the US should not be imposing on other countries. We have our own sovereignty. Bakit naman nag-i-impose sila ng ganyan? Dito yata sa atin, ang gustong mangyari ng Pangulo natin ay maharang hindi na mapapasok yung mga pera, pondo na pantulong sa mga terorista. Hindi ho ba, Sir Tama. Michael? Actually, yung nag-trigger nun for more than 20 years. Yes. Na yung mga kalaban po ng lipunan sa buong mundo. Pati yung mga kaya yun po talaga para talagang siguraduhin na rin, Pagka gera po yan na either physical or financial. So dinaan po doon sa financial din. Yun, that's another story. If that money will be used For to finance terrorist activities. hindi talaga pwede yan. Pero kunyari, okay. Michael, tanungin kita, tanggalin natin yung money to Terorista. be used for terrorism. Apo. Ano bang value ng dirty money at anong value ng clean money? Well, kasi Pareho, di ba? Yung global regulators po kasi, nag-ship na po sa ESG standards na tinatawag. Naging consistent po lahat yung global regulations. Even before the pandemic, yung kailangan yung mga polisiya na, when it comes to foreign investments, lalo na itatangkilikin yung mga kumpanya, yung mga bansa na nagko-comply sa yung mga standards on the environment, yung sustainability, tapos society. So kasama din po yun doon, yung related to peace and order, human rights, etc. Pati governance, Siyempre, yun, dapat yung governance, yung mga nabanggit yung po kanina, marami po it all starts and ends with good governance. Kaya yun po yung, naging consistent naman po yung global policy makers on those, Kasi yun na po yung hindi kayat, na parang going forward, ultimo yung mga, di ba, yung mga sustainability, marami na rin pong mga companies, governments na may Michael, Opo. may I ask, ikaw na alam mo ito Pero alam mo ang problema ng ating mga businessman dito. Yung currency flight, yung talagang tinatanggal nila sa Pilipinas yung mga pera nila. Samantalang dapat it should stay in the country for economic development. Pero hindi I mean, for example, like yan, sinabi ng partner ko yung Switzerland. Pero pang isa, yung Grand Cayman Canal. Islands. Cayman Island. Yan ngayon ang pinupuntahan ng mga Pilipinong businessman Cayman, Doon nila Cayman. dinadala yung mga pera nila.
Ang concern ko dito, even if gusto ko yung AMLA, pero ang inaano ko dito, mukhang may reservation itong mga businessman natin na maglagay ng maraming pera dito sapagkat baka pakialaman sila. Di ba? Wala na, nawawala kasi yung bank secrecy. Oh, bakit? Ipapabulis ka agad ng AMLA. Oh, ito, ganyan, ganyan, ganyan. So where is the bank secrecy now? We have a bank secrecy law eh. O, parang konti na lang po yung bansa na may ganyan din eh, no? Talagang, kaya hindi po yung nire-recommend ng mga global regulators. Kasi meron din po kasi moves na i-harmonize yung financial markets. Halimbawa, yung magiging common na po yung stock markets. Hindi, pero Michael, okay yan yung harmonize the global market. Pero ang problema nito, ang lugi dito yung mga bansang tulad natin eh. I mean, yung mga mayayamang bansa tulad ng US, tulad ng Russia, they can actually dictate eh. Tayo hindi eh. Sumusunod lang tayo. Tsaka Yun ang problema natin. Tingin ko- Sumusunod lang tayo. Tsaka wala silang AMLAC doon. Kasi mahigpit yan sa mga bank secrecy law, yung mga ganyan. Mahirap eh. Alam mo, I think the reason why we're just trying to follow because yung ating yung credit rating ay bababa. Hindi gaganda. Eh mahilig tayo mangutang. Kaya tayo sumusunod sa kanila. But truth of the matter is they are violating our sovereignty. Dinidiktahan Correct. tayo eh. Where is now our fiscal autonomy kung madidiktahan tayo? Imagine mo, instead of Filipinos putting their money in the bank, ang ating mga kababayan mismo ay nilalabas na yung pera dahil baka maamlak tayo eh. Totoo yan. For example, like, ako palagi ako nasa Middle East, imbis na ilagay ng mga OFW natin ang pera sa bangko, they're bringing it themselves. Cash. Oo. Minsan naiipit pa rin sa airport. Kaya, for example, like, Pag nadali yung ng kinita customs. yung kinita mo ng buong taon, dadalin mo cash, $50,000 for example. Minsan ginakabahan sila, baka mamaya ipitin pa rin sa airport natin. Dapat hindi na ginagawa yan eh. Problema ho ba ngayon yan, sir, sa banking system natin? Ngayon po kasi digital na, no? Halimbawa, ngayon, puro na po eh. Using the mobile phones, no? Yung sa buong mundo, halimbawa, yung mga kababayan po natin na nasa abroad, may mga beneficiary po sila, mga pamilya nila, mga kamag-anak. Ngayon po, digital na. Kaya parang marami na po na-eliminate na proseso eh. Kasi, na po yan eh. Halimbawa, may yung online banking po sila sa abroad. O magta-transfer po sila sa mga mahal nila sa buhay dito, sa Pilipinas. So, diretso na po yan, straight through na. Pero, Yung Pero pinakaiba ngayon. kine-question agad. In fact, ang complaint ng mga members ko Tama. sa abroad, kapag sila nagpapadala ng pera sa Pilipinas na more than $10,000, iniipit kagad yan ng gobyerno. Hindi pwede. Kaya ginagawa ng mga natin, ng mga OFW natin, they would ask other OFWs, ikaw na magdala na ito. Padala. Ikaw na magdala na ito. Yun ang problema natin. Yun ang problema natin kasi too much control which violates actually Bill of Rights, it violates the bank secrecy law. Saan ba yung bank secrecy law? Bakit in-accept natin yung mga AMLA officials? Dapat in law there should be no exceptions. Correct. Well, I don't know kung Pero nag-agree si, sa si atin Michael, si Michael naman, yung RCBC, sumusunod lang naman Yeah. sa mga batas na ginawa ng ating pamahalaan. But point is, ang tanong natin, is it helping our economy, Michael? I mean, be honest dito, hindi ka naman makukulong at itong kongreso na ito, hindi ito kongreso na nandun sa batasan. Opinion lang to, opinion. Is it helping the economy of our country? Dati rin po kasi yung signaling kung gumanda po yung status natin, mawala yung bansa natin, yung Pilipinas, sa gray list. So, mas magiging po yun. Kumbaga, ay
dapat ano na 'yun, no? Kumbaga kung compliant na sa maraming bagay, no? No, that's not my question. Ah, yung mga kababayan natin ng mga bilyonaryo, you don't see their money in our banks. Probably it's somewhere else. Probably it's in Switzerland or probably it's in the Cayman Islands. Meron ba kayong inventory ng mga Filipino money na lumabas instead na nandito lang sa ating bansa? Kasi wala naman pong data na available din, no? Yung ino-compile po ng mga regulators natin, no? Pero ang ano po, yung kasi ngayon changing times na kahit nga po sa developed countries, naghanap po ng mga havens na gusto po mas friendly sa halimbawa, Yun. kasi yung mga taxation po, no, sa mura yung tax, yung mga bilyonaryo Tama. sa buong mundo, pupunta po sila sa mga bansa na mababa po yung tax, no? Kasi dahil ano po yun it's from a business perspective no? Although nagigipit din po yung ano diyan kasi binabalanse din po ng mga authorities, halimbawa yung IRS kasi titingnan nila yung mga halimbawa yung mga pinakamayayaman na mamamayan nila, no? Titingnan kung ano yung mga karampatang buwis kasi meron naman po mga allowed na mga transaction, halimbawa meron din naman po na parang ano yun it's avoidance or parang avoidance or yung gano'n yung mga kumbaga meron po mga basta within the bounds naman po yun ang kasi gano'n din po yung motivasyon ng mga foreign investors na sila kikita, so mas mababa Michael, yung what do you think of this? Mayroon ako question sa'yo. Ang mga bangko natin, meron silang mga investment program na hindi nakikita yan ng gobyerno. Ibig sabihin, that is not even taxable. Tama ba ako? yung ano naman po kasi, may na mga nasa batas na nasa regulasyon din po, no. Merong mga halimbawa yung mga FCDU, no. Maring yun po yung isang ano rin, no, yung maring yung FCDU na yung mga kinikita po sa may ano yan, may iba po yung tax treatment kumbaga pagka yung kikitain po sa mga halimbawa yung mga dollar bonds, yung mga US treasuries, no? Kasi yun po yung mga tax jurisdiction po based sa law ng Amerika. Like dito sa atin automatic pagka ano yan, government securities, mapa treasury bills at treasury bonds sa local, meron pong 20% withholding tax. Pero pagdating po doon sa ibang jurisdiction na po, halimbawa US treasuries, maring yung wala po silang mga ganun. Yun po siguro yung ano din pero parang nasa ano naman po yan napaka-stringent po ng regulators kasi sa loob ng napakaraming taon at dekada, one of the most highly regulated po yung Pilipinas pagdating po sa mga bagay na yan. Ayun na nga. Yun na nga ang masama, Michael. Highly regulated. So, ibig sabihin, since we are highly regulated, ang dami nating siguro nasagasaang batas at saka karapatan. Ngayon, ikaw na rin nagsasabi, e-banking na tayo ngayon. So, madaling matrace. Kung tinitrace nyo yung pumapasok na pera, dapat natrace din nyo yung lumalabas na pera. Kasi, digital tayo O bakit hindi tinitrace ng ating AMLAC yon? Yung lumalabas na pera. Kasi they are equally as guilty as money coming in. Imagine mo, that's tantamount to economic sabotage. Pero over the years, nagluwag na rin. Kasi parang nagiging common na rin po kasi yung, halimbawa, there's ASEAN Banking Integration Framework since 2020. Na-harmonize na po yung mga banking regulations within ASEAN neighbors, ASEAN countries. So, meaning, kasi yung mga tinatawag na may mga qualified ASEAN banks within the respective ASEAN countries, they can already operate in each other's market. Kumbaga parang lumalaki na po. Kumbaga dati ang liga probinsya, naging rehiyon, naging bansa. Ngayon, na po, ASEAN na ganon, Parang kaya yung hinarmonize din po lahat ng regulasyon. Lahat ng pati eventually common na Pati eventually, papunta na rin yung mga stock markets, yung mga bond markets, yung mga financial markets, magiging yung capital raising activities, yung mga investments, imamatch yung
yung mga nag-i-issue ng mga funds, no? Yung mga nagre-raise ng funds rather through the stock market, through the bond market. Tapos siyempre yung investors na nagmamatch doon, yung mga nag-i-invest, nagiging mas regionalized na po ngayon. Kaya pati yung mga regulations, dati po, nakitang-kita po natin yan eh. Yung comparing it say 10 or 20 years ago, meron po tayong mga regulasyon dati na specific lang po sa Pilipinas. Dahil nga po doon sa regionalization, kasi parang yung ideal talaga, syempre, parang yung ASEAN Economic Community or Cooperation. Pero syempre, malayo pa po yun. So, inuunti-unti po sa financial markets, no? Yun, kaya nagiging internationalized na po lahat. Kung ano po yung Anyway. best practices sa buong mundo, nasusunod na po na whether parang na po yun, globalized na po yung natin yung mga ekonomiya, yung mga financial markets, kaya pati yung mga alituntunin, yung mga regulation, yung mga batas, nagiging common na po sa lahat. Kung ano po yung Anyway. international best practice, ano po yung mga international risk management practices, at iba po mga regulation. I think may Ay- purpose naman ito, sir. Yung ginagawa ng Pangulo natin ay may objective naman na siya. Anyway, mukhang lang tayo, medyo gipit lang tayo sa oras. Samantalahin ko na lang yung pagkakataon na pasalamatan muna natin si Sir Michael sa pagpapaunlak niya. Medyo mabibigat yung mga tanong ng mga kasama ko sir dito. Thank you very much, sir, sa pagkakataon na nagpaunlak ka muli sa programa natin dito sa DCME. Salamat po. Opo, maraming salamat din po, Mr. Ed, Congressman Abante, and Congressman Pichay. At sa inyo pong lahat. Happy New Year po. Happy New Year, sir.